Hi po. Hi guys. So tayo po ngayon ay magkakaroon po ng devotion, no? So reflecting means receiving. So mamaya po ito po yung ating maano hi po. So yan, paki-like, paki-share, no? Paki-tap na rin. So send natin sa group chat. Hi po. Yan, hi po. So paki-like muna, paki-share, no? So we are just waiting for others po. Nag-invite na rin, paki-share na rin po sa group chat natin tong link natin, no? Yan. Paki-tap, tap, tap, ali-tap, tap. So we are just waiting for others, kapatid. Pero right now, what we will be having our topic po ay reflecting means receiving, no? So napakagandang topic po to. Reflecting means receiving. Yan, sige po. Hello po. Yeah, wait lang natin yung iba, no? So, kamusta po kayo? Pasensya na po, hindi ako nakapag-live kahapon. Sobra talagang, ay, sobrang daming ginagawa. And hello po, kamusta po kayo? Yan. So, wait lang natin yung iba, no? From reflecting to, reflecting means receiving. Amen. Sige po kapatid, please like it, share it, tap it guys, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Good morning po. What do you think of atheist and agnostic people po? Mahal sila ni Lord, kapatid. Actually, we have, meron na po kaming ako personally, no, meron akong kaibigan na atheist. Pero we do respect each other, no? I mean, ako rin, nagpe-pray pa rin sa kanya. Amen. Tapos meron kaming mga bisita na meron kaming bisita sa church na atheist, and sabi niya sa amin, nagugulat lang siya bakit kailangan siyang asikasuhin kahit na alam namin na atheist siya. At the same time, alam namin na hindi naman daw siya guest speaker, etc., etc. Ibig sabihin, kapatid, si Lord mismo,
tayo bilang Kristiyano, we must reflect, no, what we receive. Amen. Yan, reflecting means receiving. Ayan. So, wait lang natin yung iba, no? Check ko lang kung ilang minutes na. O, last 5 minutes. Mag-start tayo after like 5 minutes, kapatid, no? So, sa ngayon, kapatid, naghahanap pa ako ng sound card para sa cellphone natin. Ayan, no? So, we are just waiting for others to join. So, sa ngayon, naghahanap po tayo ng sound card. Pero, para ma-improve kasi gusto ko talaga na merong may worship time. So, kaya yun. Yan, thank you po, thank you po. Wait lang natin yung iba, no? Nag-chat kasi ako ng mga ng mga ini-invite ko ngayon kasi alam niyo naman, no, pag na-skip kasi tayo ng one day, nagkakaproblema yung algorithm natin kaya kailangan nating i-manual. Pero ayun, anyway, I know God will move upon us, no? God will always move upon us, and at dalangin ko po talagang kayo po ay maging okay, no? Amen. Yan. So, reflecting means receiving. Ayan. So, wait lang, check natin ilang minutes na. 7 minutes, 3 minutes na lang. Paki-repost po. Ay, thank you po sa mga nag-heart me, no? Heart me. So, yung heart me talaga yung, lang request ko kasi, po ito Ito po ay, um, nakakadagdag ng algorithm. So, thank you po. Thank you po sa inyo. Pag, lang naman, hindi naman to required, no? May devotion pa din kahit hindi kayo naka-heart me. Amen. So we're just waiting for others to join, mga kapatid. Kaya please like it, share it, tap it, guys. Buti na lang umaraw na po, no? Ay, salamat sa Panginoon. Maaraw na po, maaraw na sa wakas. Makakapagpahupa na, makakapag, laban na. Ayan. Wait lang po Ay, lumalakas po dyan? Uy, sana naman hindi. No, i-pray natin yan. Sana mawala. Yan, start na tayo, no? Pwede na siguro tayo mag-start. Habol na lang yung mga dapat humabol. Sige po, ipagpe-pray na rin natin yan, no? Yung bagyo, no? Aming Diyos na dakila at banal, dalangin ko po sa mga apektado pa rin ng ulan, Lord God, yung mga biglang lakas ng hangin at ulan, Lord God, we pray na ikaw po, Diyos, na mag-ingat, i-rebuke anumang klase ng aksidente, Lord God, even floodings, Lord, ikaw ang Diyos na kayang gumawa ng miracle sa amin, Lord. Kaya, Lord, I pray, in the name of Jesus, iingatan mo kami. Ganun din, Panginoon, sa amin pong pag-aaral po ng iyong salita, dalangin ko po makita namin yung biyaya mo. Kaya, Lord, give us wisdom, understanding, at lalong-lalo na ng biyaya mo, Panginoon,
upang maintindihan namin kung ano yung ipaparating mo ngayon. In Jesus' name, amen and amen. Yan po, sige po, pakilike, pakishare na lang, no? So, reflecting means receiving. So, ito po ay connected doon sa personal devotion na ah pinakita ko po ay binigay ko po sa inyo kagabi, no? So, sino po dito yung nasa kanya na yung personal devotion? Sige nga po. No, sana po i-devotion nyo po yun kasi napakaganda po nun. So, kasi kahapon, kagabi kapatid, nag-reflect ako sa Panginoon, no? Napakahalaga kapatid na meron tayong puso para sa iba. Amen. Ay, wait lang po, medyo naglalag kasi. Wait Naglag pa dun sa may sombrero ko. Thank you po. So, ayan. So, ito pong ito pong topic natin. Sabi ko nga, nag-reflect ako kagabi. So, alam niyo po, sobrang nakita ko kasi yung sitwasyon, lalo na yung baha, no? Lalo na yung mga dapat ihatid. Yan, hindi madali po yung bahain. May nakausap po ako kagabi, kapatid, may kausap po ako kagabi, sabi niya, alam mo ba, sobrang normal na ng baha sa amin. Paghupa, wala lang, linis na lang tayo. So, ibig sabihin kapatid, minsan, nagiging normal na lang yung suffering. Tama po ba? Dahil nga nasanay ka na, dahil nga lagi mo na lang pinagdadaanan, para bang naging numb ka na. Pero kapatid, bilang tao, kaya ikaw at ako, we must reflect the love of Christ. Kasi hindi natin alam ano yung pinagdadaanan ng iba. Amen. Ako, lagi ko pong tinatanong sa inyo, di ba? Naging mabuti naman ang Diyos sa inyo. Tama po ba? Naging mabuti po si Lord. At the same time, kapatid, yung kabutihan ng Panginoon, talagang grabe, no? Alam niyo yan, na at moment of our lives, talagang biyaya po ng Diyos yung meron tayo. Ngayon, kaya kagabi kapatid, sinabi sa akin ng Lord talaga na yung day 1 to day 7 natin, it will be a heart for others. Amen. Ngayong linggo kapatid, wag mo munang tignan yung pangangailangan mo, kundi ang tignan mo kapatid, ang biyaya ng Diyos sa'yo at sa akin. At pag nakita mo yung biyaya ng Diyos kapatid, makikita mong sobra-sobra pala yun para ibigay natin sa iba. Amen. Kaya nga, reflecting means receiving. So, hindi po ako father, kuya lang po. Amen. Reflecting means receiving. Ibig sabihin, if you reflect more, yun yung time, yun yung moment na meron kang maraming nare-receive sa harapan ng Panginoon. Amen. Yan, kapatid, yung pagod na sa cycle of sin ng last, kapatid, God will give you grace. Amen. Kaya ngayon, kapatid, basahin muna natin yung 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Yan. Sabi po dito, at ngayon, naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa ating antas ng kaluwalhatian hanggang maging kalarawan niya. Kapatid, pagdating po sa English, from glory to glory. Amen? Sabi mo nga dyan, from glory to glory. Sa English, kapatid, tingnan natin and we all who, with unveiled faces, contemplate the Lord's glory and being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Amen? Wait lang po Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon, siya ang magbabago sa atin. Magniningning sa atin ang liwanag ng Diyos.
Amen. So kung titignan natin kapatid, hindi ka pwedeng mag-reflect ng pag-ibig ng Panginoon, hindi ka mag-reflect ng biyaya ng Diyos, hindi ka pwedeng mag-reflect ng mga pagpapala ng Panginoon sa'yo kung wala kang marireceive. Amen? Kung wala kang nakukuha mula sa Panginoon, kung wala kang natatanggap mula sa Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, you will be a blessing. Amen? Because He blessed you so much. Amen po ba? Kaya nga kapatid, ulitin ko, sino po yung nagde-devotion yung may planong i-devotion yung day 1 to day 7 natin ngayong week? Kapatid, ito po yung introductory dyan. Amen. Kung titignan natin kapatid, what you receive from God is what eventually flows out from you. What fills your heart will also be flowing out and reflected by your life. Amen. Ang isang salamin kapatid, hindi siya nagke-create ng sarili niyang image. Tama? Ang isang salamin, kung ano ang nasa salamin, yun ang makikita mo. Amen? Kaya nga kapatid, pagdating po sa buhay natin, ano pong sabi? Mag-reflect. We do not have the light, but we have the source. Amen? At kung ano yung makukuha natin, yun din nga kapatid, yung maibibigay natin sa iba. Amen? Kung nakakuha ka ng kapatawaran sa Panginoon, magbigay ka ng kapatawaran. Kung nakakuha ka ng pagpapala sa Panginoon, magbigay ka ng pagpapala sa iba. Kung nakakuha ka ng panalangin sa Panginoon, magbigay ka ng panalangin sa iba. Kapatid, what you receive is only what you can give. Kaya nga sabi ng Bible, di ba? Tayo ay umiibig kasi merong unang umibig sa atin. Amen? Kaya ka nakakapagbigay ng pag-ibig sa iba kasi meron kang natanggap na pag-ibig mula sa Panginoon. Amen? So, ibig sabihin kapatid, if you reflect love of Christ because you are receiving the love of Christ. Amen? Kaya first point muna tayo para mas maintindihan natin. Lagay mo dyan, no? What you receive determines what you reflect. Sige po kapatid, please lang. Pakitay po para makahabol po yung mga nagno-notes, no? What you receive determines what you reflect. First point. Sabi po ng Matthew chapter 12 verse 34, for the mouth speaks what the heart is full of. Amen. Sinasabi ng mga bibig kung ano ang laman ng puso niya. Amen. Alam niyo to, in the past of our mga past devotions natin, nababanggit ko na to. Kung halimbawa, ang lagi mong pinapanood Cardo Dalisay, magiging Cardo Dalisay ka. Kung pinapanood mo puro K-drama, magiging K-drama ka na yun. Oh, Arso! Arasi ko ba Arso? Di ba? Kasi nga, lagi nare-receive ng buhay mo yan eh. Pag nanood ka ng anime, nani? Gaganyan-ganyan ka, di ba? Kung ano ang nire-receive mo, yun ang nire-reflect mo. Kaya kung receive ng chismis, ikaw ay, okay na sumagot dyan. Kung receive ng puro galit, ikaw ay magagalitin, di ba? Kung ikaw ay receive ng mga negativity, ikaw ay nagiging negative person. Pero kapatid, if you are receiving the Word of God, you will reflect the Word of God. Amen? Kaya nga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi meron na tayong access to preach the gospel. Amen? Meron na tayong platform to spread the gospel. Kaya kapatid, i-receive mo kung ano yung lagi para sa Panginoon. Alam mo kapatid, ang buhay mahirap naman talaga eh. Tama ba? Sige nga, magtatanong ako sa inyo, meron bang madaling buhay? Walang madaling buhay kapatid, mahirap. Kahit saan natin tignan, kahit mayaman ka, may problema ka. Kahit wala kang pera, mas may problema ka. Amen? Iba-iba ng mga level ng problema, pero problemado pa rin. Pero, alam mo kapatid, napakahalaga na maintindihan mo na kahit mahirap ang problema, kahit mahirap ang buhay at maraming problema, merong regalo sa iyong nakaabang.
Ang gagawin mo na lang, tatanggapin mo na lang. At yun po ay biyaya. Sabi po ng Bible, hindi mo deserve ang biyaya. Tama? Pero binigay pa rin sa'yo. Amen? Ang regalo, kapatid, hindi mo naman, wala kang nagawang tama para regaluhan ka pa. Amen? Sabi nga ng Bible, hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos yung ginawa ng tao eh. Wala talagang nakaabot kahit isa. Hindi mo deserve, pero binigay pa rin. Yun ang grace. Amen? Ngayon, itong grace na to, kapatid, ang siyang babago ng buhay mo. Kaya nga, kapatid paano ka magre-reflect kung hindi mo pa natatanggap? At kung natanggap mo na, kapatid, dapat mag-reflect ka. Amen? Kasi what you receive determines what you reflect. What is filling your heart will eventually find its way to become your words, attitudes, actions, and even in relationship. Amen? Kaya nga tingnan mo, kapatid, yung mga nagger. Alam niyo yung nagger? Yung tak. Kaya yan naging nagger kasi may na-experience yung nagger nung bata siya, nung mga past relationship niya. Diba? Kasi meron pong tinatawag na transference. Even in psychology, kapatid, this is, ito po ay talagang kasama. Tingnan mo, kapatid, sino po dito may asawa? Yung intimate sa asawa niya. Amen? Wag mo na yung hindi bati. Yung mga bati sa asawa niya. Sige nga, yung mga talagang mahal na mahal niya yung asawa niya, taas kamay, parang wala yung talagang alam mo na yung asawa niya at siya ay bagamat may problema pero meron pa rin magandang relasyon. Yan. Wag mo na yung wala, baka mamaya sorry, Kuya Jerome naman. Ayoko namang tamaan dyan. Sige ba din, buti na lang may isa. Yan, siya. Ayan, thank you, Lord. No, yung ba't naman may question mark pa yung pipay? Ikaw talaga? May question mark pa. Sumbong kita dyan. Pero kung titignan mo kapatid, di ba? Yung close, wag na nga about relationship. Baka nai-stress pa kayo. Kaibigan na lang. Kung sino yung may best friend. Yan, may best friend na lang. Ayoko na nga nung yung may best friend. Yung talagang tropa niya. Yung talaga lagi silang magkasama. Mag-best friend ba? Yan. Hindi, ito rin yun. Best friend na lang, best friend. Alam mo, di ba? Pag meron kang laging kasama, it's either you become influence to them or they influence you. Tama? Nagiging magkamukha kayo. Nagiging magkadamit kayo. Yung ayaw niya, yung ayaw mo na gusto niya, eventually nagugustuhan mo na. 'Di ba? Tapos para bang nagiging clone ba? Nagiging ano to in a good and bad way. Babalansin ko. Kung ano yung lagi mong na-absorb dahil nga lagi mo siyang kasama will eventually become your action, words, and even attitude. Kaya kapatid, napakahalaga na pumili ka ng kaibigan na para sa Diyos. Amen? Tignan mo kapatid, kahit Kristiyano ka pa, tapos yung mga ka-close friend mo kapatid, mga nagiinom, one day nagiinom ka na rin. Amen? Ako nga kapatid diba galing Kristiyano ako, tapos nag-backslide ako. Sabi ko, hindi, magba-backslide ako, pero hindi ako magiinom. Sabi ko, ayoko yun, ayaw ni Lord yun. Pero dahil nga naging kaibigan ko, hindi naman nagto-talk about Bible, hindi naman kami nagsisimba, di ba? Eventually, nagiinom na ako ulit. Amen? Sa mag-asawa kapatid, nagiging magkamuka. Sa totoo lang. Kasi nga, baka maraming bitter dito, umalis pa kayo sa live ko. Pero kapatid, kung titignan mo kapatid, nagiging, dahil nga yun yung na-absorb mo, yun yung, nagiging ikaw na rin. 'Di ba? Kaya nga kapatid, tamo yung si Malupiton, dahil nag-trend, lahat na, sige na nga ni, aray mo, 'di ba? Lahat na nagagawa kasi yun nga na-absorb 'Di ba? Like dito, kapatid, 'di ba?
Alam ko, ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon, no? Kasi hindi yung iba kapatid na nakikita ko, kasi ako naman silent reader naman or silent ano nyo ko eh. Ayoko, pangit naman yung term na stalker, no? Silent na nag-observe ako sa mga social media nyo, etc. Uy, baka i-block nyo ako ha. Hindi. Pero nakikita ko po sa mga regular attendees natin dito na meron na pong mga kapatid na tumutulong na rin sa mahirap, nagbibigay na rin ng bigas, 'di ba? Yung nagkakaroon na rin ng puso, nananalangin na rin sa iba, nagde-devotion na rin. Bakit? Kasi yun naman yung lagi nating pinag-uusapan, 'di ba? Yun na yung lagi nating dinidiscuss araw-araw. So ibig sabihin kapatid, nagiging reflection mo yung mga bagay na nare-receive mo. Kaya nga kapatid, ako, naniniwala po ako sa revival. Amen. Na one day, darating ang pagkakataon na ang isang tao ay kakatagpuin ng Diyos at mababago ang buhay niya. Amen. Pero kapatid, habang naghihintay ako ng revival, meron akong dapat gawin. Amen. Kaya kung may mga bagay na, may mga tao na pinaalala sa akin ng Panginoon, ang gagawin ko lang, dalhin siya sa Diyos. Amen. Kasi kapatid, hindi man yan magbago agad, pero may na-receive yan na word of God. Nagigets nyo? Kaya nga kapatid ikaw, matanong kita, kung nung hindi ka pa regular dito, nung hindi pa kayo nakikinig sa akin, yung mga pasulpot-sulpot pa lang kayo, di ba hindi ka naman nagde-devotion? Di ka naman nagpe-pray. Tama? May bisyo ka pa nga nun eh. Marami ka pa nga mga pinagagawang mali eh. Tama? Pero kapatid, nung unti-unti kang nakakarinig ng word of God, unti-unti ka ring nagbabago. Amen. Kaya nga ikaw at ako, alam mo kapatid, kaya nga naniniwala po ako na kung sino po yung talagang nakakapakinig ng word of God, nakaka-receive ng word of God, sila yung mga tao na nagbabago ng buhay. At the same time, sila ang mga nakakaunawa sa mga taong hirap magbago. Amen. Kasi tayo hindi rin naman natin alam kung magbabago ba, kung paano tayo magbabago. Bigla na lang. Bigla na lang one day, ayaw mo nang magyosi. Bigla na lang one day, ayaw mo nang makapag-inom. Bigla na lang one day, hindi ka na natutuwa sa chismisan. Bigla na lang one day, kapatid, eventually, nagiging okay ka na. Diba? Anong ibig kong sabihin? Na-receive mo yung pagbabago ng buhay. Kaya ikaw naman yung magre-reflect ngayon. Kaya kapatid, meron pong mga tao na dito po sa church namin, sa totoo lang, kahit sabihin na nila na tapunan kami ng mga patapong buhay, okay lang yun. Kasi yung mga patapong buhay, doon po mas gumagawa ang Panginoon. Amen. Sa totoo lang kapatid, marami po, at alam ko eventually nalalaman niyo yan, kayong mga kapatid, no, na marami pong mga nagsabi na kaya lang naman kayo nag-church kasi wala nang mga pag-asa yung buhay niyo. Kaya lang naman kayo nagpupunta dyan kay Lord kasi hindi nyo na alam mga gagawin nyo kasi kami may diskarte pa. Paki ko sa inyo. Amen. Na-trigger na naman si anger, no? Pero sa totoo lang, daming taong na ganung nagsasalita na hindi ka mababago ng mga pasimba-simba mo. Akala mo lang yun. Pa-church-church pa kayo, kaya lang naman kayo ganyan. Tapos babalik rin kayo sa dati. Wala kang paki doon. Di ba? Kumbaga, kapatid, hayaan natin kumilos ang Panginoon. Ako, sa sobrang dami ko pong nakasalamuha, na iba't iba. Kapatid, may mga nakasalamuha na akong karnaper, binago ni Lord. Akyat bahay, binago ni Lord. Adik, binago ni Lord. Manginginom, ako pa yon, binago ni Lord. Sugarol, binago ni Lord. Amen. At yung mga nagsasalita ng negative, sila yung mga hindi pa binago ni Lord. Amen. Kaya kapatid, let your life be an encouragement to others. Encouragement to others. Amen. Na ano man ang estado ng buhay mo, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang mga nagagawa mong mali pa, at pilit mong pinapabago sa Panginoon, kapatid, receive the grace of God and eventually you will be reflecting it. Amen? Kaya kapatid, kung titignan mo,
And I appreciate yun talaga nag-preach na to. Nalimutan ko lang kung sino, pero yung sinabi niya hindi talaga nawala sa akin. Ang isang Kristiyano, nakikita niya lagi ang sarili niyang marumi kasi nagiging aware na siya sa kung ano ang nagagawa niya. Tama? Mas maraming ka, nung simula nung naging Christian ka, mas na-open yung isip mo at puso mo at mata mo na ito pala yung mga mali kong nagagawa. Pero kapatid, sa perspective ng iba, ang tingin sa'yo, nire-reflect mo pala yung pag-ibig ni Kristo. Amen. Kaya kung babalansin natin kapatid, pag mas nakikita mo pala yung mga kasalanang nagagawa mo, it's an opportunity to repent at magpabago sa Panginoon, at ang makikita ng iba ay isang taong binabago ng Diyos. Pwede ba natin balakpakan si Lord doon? Hallelujah! Amen. Kaya nga kapatid, what you receive determines what you reflect. Amen. Kaya nga kapatid, biyaya ng Diyos. Ako po, biyaya ng Panginoon na nakakapag-preach pa. Biyaya ng Diyos kapatid na ako po ay tinawag ng Panginoon. At biyaya rin ng Panginoon kaya ka nandyan. Kaya kapatid, wag mong mamaliitin even you're in season or out of season. Ang mahalaga, may nare-receive kang biyaya ng Diyos. Si Hagar kapatid, tingnan nyo si Hagar. Pinalayas ni Sarah. May anak pa, single mom. Nagpunta sa wilderness. Anong sinabi ng Panginoon? Bakit ka narito? Sa anak mo rin, andun ang pangako ng Diyos. Oh, anong sabi ni Hagar? You are my El Roy, the God who sees me in the wilderness. Kapatid, it is not about your circumstances or situation. Masaya, malungkot, mahirap, pagod, hindi ko na alam kung ano pa. Pero one thing is for sure, God will always give His grace to you. Ang tanong, tatanggapin mo ba o tatanggihan mo? Amen? Minsan kapatid, laging gusto natin, Lord, alisin tayo dito, ganito, Lord. No. Hindi po babaguhin ni Lord yung sitwasyon mo, pero tutulungan ka niya to overcome it. Amen? Mababago yan kapatid dahil napagtagumpayan mo. Hindi dahil tinakasan mo. Hindi dahil magic, bigla na lang nagbago. Hindi, no? Eventually, you will cope up because of grace of God. At lagi ko itong sinasabi, your greatest struggle will become your greatest testimony. Amen? Kaya kapatid, receive lang ng receive. Kaya kapatid, ako, I'm trying to become consistent doon sa pagsasend ng daily devotion. Kasi kapatid, kung hindi man ako makakapag-live, ang mahalaga, nagbasa ka ng Bible. At kung hindi mo man susundin yung day 1 to day 7, okay lang yun. Ang mahalaga, Bible binabasa mo, wag yung Book of Enoch. Grabe, sumobra na pala yan. Kapatid, meron pong si Papa Dudut. Di ko alam sino nakikinig ng Papa Dudut. It trends. Kasi daw meron daw isang bata na nakapanaginip, na meet niya daw si Metatron ba yun? Metatron na nandun daw sa Book of Enoch na nagsabi na meron daw mangyayari sa September 1 na malaki. Imagine mo kapatid, hindi biblical. At sabi dun sa segment ni Papa Dudut, yung bata daw namatay. Kapatid, wala sa Bible pinakikinggan ng Kristiyano. Amen. Kaya nga kapatid, Book of Enoch, it's a legit na talagang historical wise, talagang meron. However, hindi po siya nasama sa canonization. So, ibig sabihin, bago mo basahin yung Book of Enoch, dapat firm ka muna sa Bible. Kasi malilito ka. Amen? Kaya nga kapatid, diba? O tignan mo, anong nare-receive ng iba? False. Ano tuloy buhay nila? False. Kaya kapatid, ikaw, napakahalaga magbasa ka ng Bible. Amen? Kung ako lang kapatid anak ng contractor, nako, namigay ako ng Bible Hindi pa ako anak ng contractor Amen? Kaya ikaw, kung meron ka mang extra dyan, 260 to 80, bumili ka ng Bible. Amen? Huwag mo nang hintayin na may magregalo pa sa'yo, kapatid. Mas maganda ikaw na bumili, mag-effort ka. Amen? Kaysa naman sa kapatid, naliligaw ka na. Sobrang dami.
may development po sa case ni Kibuloy ngayon. Pinapakuha na siya ng US Embassy. Bakit? Ang dami niyang human trafficking. Oh. Bakit nadaya yung ano nila, nadaya yung mga tagasunod niya? Hindi kasi nagbabasa ng Bible eh. Tama? Kaya nga ako kapatid, nako kahit ano pang sabihin ng mga basher dyan, kahit sabihin pa nila na mukha kong tuod dito. Kaya hindi ako titigil to spread the gospel. Bakit? Kasi kapatid, ang dami ng false ngayon. Kung marami ng false, dapat mas marami yung truth. Amen. Kaya kapatid ako, meron akong Bible Project Movement talaga. Inaasikaso ko lang ngayon, this week, nawa, hindi na mag-uulan para mapadala na natin yung mga Bible. Meron pong mga kapatid na nanghingi ng Bible na Cebuano Bible. So, humingi na rin ako, 3 kahon yun, kukunin ko. Humingi na rin ako ng Tagalog, bumibili tayo ng English, namigay tayo ng Old and New Testament na Tagalog and English, kapatid. Tapos, yung hiligay nun na Bible, kapatid, iniipon natin. Anong ibig ko sabihin? Lahat ng to is for the sake of the gospel at para ma-spread yung truth. Sobrang daming oppression. Sa totoo lang kapatid, sobrang dami pang mga confidential things na hindi ko kayang i-discuss dito online kasi marirestrict o mababan tayo. Pero kapatid, sobrang grabe ginagawa ng kaaway ngayon. Sobra. Amen. Tingnan nyo kapatid yung New Age. I know you are being aware of that. Sa New Age kapatid, normal na lang sa New Age yung sexual immorality. Oh. My body, my rules. Sobrang corrupt na, di ba? Kaya kapatid, tayo maging ilaw. Amen. Kung naka-receive ka ng biyaya, huwag kang maging judger, kundi ikaw dapat ang tagakuha, yung co-worker ba ni Lord na ibigay yung grace. Sabi nga snatch them in the hands of the enemy. Snatch, ibig sabihin piliting kunin. Amen. Tingnan nyo kapatid, kaya kayo pumili kayo ng maayos sa kaibigan. Meron pong isang paralyzed man sa Bible. May 4 na kaibigan. Kapatid, kaya nilang butasin yung bubong para lang makatagpo ng kaibigan nila si Jesus. Kapatid, kung kinakailangan mo magbadala ng tao sa Panginoon, gawin mo na. Malapit na ang wakas, kapatid. End times na. Kailan ka magmamadali? Pag nandyan na, kapatid, twinkle of an eye, blink of an eye, biglang dadating si Lord. Makakapaghanda ka pa ba nun? Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, no? Hindi na po ito yung time na sabi mo, kawawa ako. Hindi ka kawawa. Anak ka ni Lord, eh. Kawawa ka lang sa isip mo, kapatid. Pero sabi po ng Revelations chapter 2, kung hindi po ako nagkakamali, alam kong mahirap ka, pero ang sa katunayan, mayaman ka. Amen? Imagine mo si Jesus mismo na nagsasabi, alam ni Lord, na naghihirap ka sa sitwasyon mo yun, pero alam din ng Panginoon na tunay kang mayaman. Amen? Kaya kapatid, ako, lagi ko yung sinasabi sa inyo, kung kayo po ay regular na dito sa live ko, there is power in the tongue. There is life and death, kapatid. Kaya, please lang. At ngayon, kung naging mabuti naman si Lord sa'yo, wag ka naman sobrang nawirduhan. Parang ang weird. Parang wala na. Kapatid, tanggapin mo ng tanggapin. Enjoyin mo ng enjoyin yung binibigay sa'yo ng Panginoon. Amen. Tingnan mo kapatid, mawalan ka lang ng pagkain. Pambihirang buhay naman to. Di ba? Mawalan. Parang halimbawa lang, konting natabig lang. Kawawa na ba ako? Kapatid, pumunta po yung pastor. Kami po ay may church planting sa Zambales. Group of Aitas. Tingnan nyo upuan nila dun kapatid. Alam mo yung kahoy na ginanon? Yung ganun lang. Tapos, may mga tinik-tinik pa, hindi pa niliha. Pero nag-church. Nakatsinelas, nag-church. Walang maayos na damit, nag-church. Tapos kapatid, nag-gather po sila ng mga pastor doon. Kapatid, alam mo yung mga barong nilang naninilaw pa.
pero sinuot nila kasi sabi nila, ito yung oras na maganda na isuot to kasi formal event. Wala kang mairereklamo, may internet ka pa. Amen? Doon walang internet, walang signal. Pero nagpapatuloy sa Panginoon. Ang layo ng nilalakad, ito online na lang, kinatamaran pa. Amen? Kaya nga lagi ko kayo ini-encourage, mag face-to-face kayo kapatid. Amen? Online ministry is good, but face-to-face ministry is always much better. Amen? Kung may ginagawa na si Lord dito sa online, may gagawin din ng Diyos face-to-face. Ngayon, kung wala talagang means kapatid, magstay ka po na dito. Pero wag mong isasara yung puso mo na hindi ka pupunta sa church. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mas tignan mo yung biyaya ng Diyos na meron ka kaysa sa wala ka. Daling magreklamo pero hirap magpasalamat. At wag na wag niyo pong gagawin yan kasi ang pangit na ugali yan. Sabi mo nga dyan, pangit na ugali yan. Amen? Tayo bilang tao kapatid, napapangitan tayo sa buhay na hindi nagpapasalamat eh. Tama ba? Tama mali? Sige ikaw, tumulong ka ng kapitbahay mo, tapos sabi ng kapitbahay mo, sardinas lang, baka hindi ka makaulit. Tama? Tama mali? Halimbawa, sinabi mo dyan sa kapitbahay mo, ay, share ko sa'yo itong 3 pirasong tuyo. Kulang pa sa amin yan, di ba? Ugali ng tao eh. Kapatid, alam mo ba, may nagbigay dito sa amin, talbos ng kangkong at okra. Alam mo na sabi ko, pingin na rin bagoong. Thank you po. Di ba? Patid, masarap ay nako. Alam mo, ang taong mapagpasalamat, masaya buhay. Yung matamong reklamo, puro na lang reklamo. At kitang-kita yan sa mukha. Kawawa naman ako. Wala na ako makain. Kawawa naman ako. Wala makakasama sa buhay. Di mo kapatid yung marunong magpasalamat, mag-isa man yan, masaya. Amen? Wala man niyang kasama, masaya pa rin. Bakit? Kasi nakikita niya yung mga bagay na binibigay ng Diyos. Meron po akong kay kagabi din na meet ko, sabi niya, alam mo ba, kayang-kaya kong kumain mag-isa. Sabi ko, wow naman, gift yan eh. Gift po yun, yung marunong ang gumala mag-isa. Yung kumakain ka sa, alam mo, magmamakdo ka mag-isa, gift yan eh. Hindi kasi lahat kaya. Kasi yung iba, gusto companionship, di ba? Kapatid, alam niyo yung self-love, napakahalaga din yan. Amen? Kung hindi, ulitin ko, hindi mo kayang ibigay yung mga bagay na hindi mo pa nare-receive. Ngayon, paano kung magmamahal ng iba, hindi mo mahal sarili mo? Aray, kala ko ba devotion to, ba't naging Dr. Love? Di ba? Yung iba, kapatid, bigay kayo ng bigay. Ako, kaya kayo napapagod eh. Yung ba binigay ko naman lahat. Tapos yung rakan lang. Hindi mo minahal sarili mo eh. Tama? Hinahayaan mo na ganyan-ganyanin ka. Kasi mahal ko, utot mo. Amen? Amen po ba? Kapatid, ako, mas gusto ko lagi niyong tignan pag-ibig ni Lord. Sa totoo lang. Kasi unang-una, pag meron ka pag-ibig ni Lord, you will not settle for less. Tama? Pangalawa, pag meron ka pag-ibig ng Panginoon, alam mo kung ano yung dapat mong ibigay. You will not go beyond sa hindi pinabibigay ng Panginoon. Amen? At the same time, you'll become understanding. Kaya kapatid, ako, tinitignan ko nga sarili ko eh. Ako ba nagre-reflect pa rin ba ng pag-ibig ng Panginoon o hindi?
Kami kapatid, mga preacher at mga lingkod ng Panginoon, yung iba kasi ang perspective nila, "Oh, banal yan, hindi na yan nagkakamali, mukha niyo." Kakamali din kami 'no. Yung iba kasi sabi, "Oh, nasa church ka pa man din, ano yun bawal na magalit 'pag preacher hindi na puwedeng magalit?" 'Di ba? 'Pag preacher bawal na rin umiyak, ano kami, Iron Heart? Si Iron Man yarn? Hindi kapatid 'no, mas mahirap 'no, mas mahirap, sobra. Pero sa totoo lang kapatid 'no, I'm talking for everyone who is, lingkod ng Panginoon, servant ng Lord. Sobrang hirap kaming ma-appreciate, pero sobrang dali kaming husgahan. Amen. Sa totoo lang. Naranasan ko eh. Nung nagpe-pray ako, "Uy, thank you Kuya Jerome, sobrang nagpe-pray ka, salamat Lord." Nung nagkamali ako, na-question na agad yung integrity ko bilang lingkod ng Panginoon. Sobrang discourage ko nun. Pero alam mo, even in my discouragement, tumuloy pa rin ako sa Diyos. Amen. Nakita niyo ba ako nag-stop ng live? Hindi, no? Kahit mahirap, napakita ko ba sa inyo na malungkutin ako? Hindi, no? Umiiyak tayo kasi kinatagpo tayo ng Panginoon. Pero hindi ako nakikipag-usap dito na ganito, ganyan. Eh di sana nag-live na lang ako. Tap, tap, tap. Share, share, share. Tap, tap. Share, share, share. Siguro pag ganun na yung nangyari sa akin, nabuang na siya sa problema. Nagde-devotion to dati, hindi na ngayon. Pag ganun na, baka pwede puntahan nyo na ako, buha. Sabi ko, Kuya Jerome, come on. Wala pa live kagabi kasi ang dami namin ginawa. So, kung tinignan natin kapatid, no? Ba't ba tayo napunta doon? Kayo kasi, nakikipagkwentuhan kayo sa akin eh. Kaya, yung ibig ko sabihin, no, you will reflect what you receive. Amen. So, kaya nga, tingnan mo kapatid. Ay, naalala ko na ba tayo napunta doon? Kaya napunta na. Ito mo, ako, personally na lang Hindi ako nagkikwento sa inyo ng mga problema ko sa buhay. Nagpe-prayer request ako, pero yung detailed. Hindi, no? Masasample lang ako kayo ng detailed na. Isa lang. Para lang maintindihan nyo, no? Hindi ko kinikwento na halimbawa. Alam mo ba? Ay, ayoko na magkwento. Baka ano nyo to. meron. What you receive determines what you reflect po, Ate Ann. ayoko pala magkwento, madi-discourage ko. Joke lang. Iniisip ko anong kikwento ko eh. Teka lang. Kaya ito na lang, about sa ministry na lang. Meron kasi dito kapatid, meron dito, tapos nanonood siya nun. Joke lang. Meron po ko dito talagang pinagpe-pray, inaalagaan ko sa prayer, at kung may pagkakataon talaga, I'm helping. Sobra. I mean, kasi yun yung ano ko eh. Ako kasi bilang lingkod ng Panginoon, gagawin ko lahat para mapadama mo ng pag-ibig ng Diyos. Ganun po ako. So, nagpe-pray ako, ganyan. Talagang pag nanghihingi ng tulong, always on the go, no? However, para bang sinampal ako ng katotohanan. May sound effect pa pag nagkwento, no? May isang beses na humingi siya ng tulong. Pero God give me wisdom na, Jerome, hindi naman din yan lagi na dapat tulungan. Talaga, sabi ng Lord, you can say no. And that is the test. So, nung di sabi ko, pasensya na, ganito, ganyan, yan. Katulad yan, di ba, nagpabunot pa yung pamangkin ko, ganyan. Tapos, binabaha pa kami dito. Tapos, syempre, di ba, nag-acquire tayo ng e-bike. Kailangan ko ng ayusin yung mga kailangan ko kasi meron na tayong in-acquire na e-bike. So, sabi ko, pasensya na, wala. Ganyan. Tapos, syempre, alam niyo naman, persuasive, di ba? Ngayon,
nagpe-pray ako sa Panginoon. Lord, hindi ko man siya natulungan ngayon, pero dalangin ko, makita ko siya sa church. Di ko nakita. Umiyak ako ngayon sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sinunod kita. Sabi ko sa Panginoon. Sana idalangin mo yung puso ko na papuntahin mo tong taong to sa church. Pero kapatid, kinorek ko na rin. Amen. Sabi ko rin, paano ka? Amen. So, anong ibig ko sabihin? Napakahalaga, kapatid, na may nare-receive ka talaga sa Panginoon na wisdom. And it will be your reflection. Amen. Di ako nagsalita, wala akong sinabing kahit ano. Pero sabi ko sa Lord, ikaw na yung bahala. Ako, kapatid, sa totoo lang, ito pong online ministry ko, mahalaga sa akin. Amen. Mahalaga kayo sa akin. Amen. At sa totoo lang, kapatid, hindi man ako sobrang observant ko kasi yung mga bagong nag-follow, yung mga nasa group chat, at pilit kong tinatandaan kung sino yung mga nagko-comment, kung sino, yung mga silent listener, hindi ko na kaya yun kasi hindi naman ako si Madam Oring para i-identify ko na silent listener ka. Pero I do appreciate you na kahit hindi kita nakakausap or any, nandito ka pa rin. Salamat po. Pero I see to it na wala akong malagpasan sa panalangin. Amen. Talaga sa totoo lang, kapatid, yung mga hindi alam yan, alam nila Ate Anya, nila Pipay, yung mga nandito, alam nila yan na marami na tayong hindi na natin nakakasama ngayon, di ba? Pero I still message them. Kamusta po kayo? Ano pong lagay? May prayer request ka ba? Amen. Salamat nga, Krison oh. Di ba? Tapos eventually kasi yun ang gift sa akin ng Lord yung kahit anong ginagawa ko, biglang may papaalalang pangalan. Tapos, i-message ko na. Kaya nga, kung makikita nyo, kapatid, may mga season na nagsisend talaga ako, kamusta po kayo? May prayer request ka ba? Amen. So, anong ibig ko sabihin? Ito kasi yung trabaho na pinagawa sa akin ng Panginoon. At hayaan ko si Lord ang siyang at siya rin talaga, kapatid, yung Diyos na nagbibigay sa akin ng wisdom. Amen. Naku, okay lang naman wala naman kayong hold dito Okay lang po, wala pong problema. Amen. Kaya nga, kapatid, ako po, syempre sa end ko, kaya kailangan ko identify talaga. Kaya po meron tayong link, di ba? Na sino yung talagang gustong magpaalaga sa akin. Paalaga yarn. In terms of word of God, no? Ibig ko sabihin, para alam ko lang din, no? Kasi mahalaga po sa amin yung bilang. Kumbaga, para bang ganito. Kaya nga, ang ganda ng criteria ni Jesus, diba? Sabi ni Jesus, He knows you by your name. Amen? He knows you by your name. Ibig sabihin, kilala ka ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, ang nangyayari, kinikilala ko kung sino yung pinapaalaga sa akin ng Panginoon. Para alam ko din yung dapat kong ibigay na pagkain. Amen? So, ganun lang yun. Pero bakit ganun yung puso ko? Kasi ako rin, kapatid, ito mo, inalagaan ako ni Lord sa sobrang alaga nga. Tumaba. Hindi, kapatid, di ba? Inalagaan din ako, kapatid. Alam niyo po yung ginagawa ko sa inyo. Grabe po yung nangyari sa akin. Ilang beses akong kinounseling. Ilang beses akong pinuntahan sa bahay. Ilang beses akong hindi sinukuan, kapatid. Hindi ako hinusgahan, kapatid, na uy, kung may anxiety and depression ka, kaya wala kang faith, hindi ako ginanon. Ang daming nagganon. Pero itong pastor ko, yung co-leaders ko, yung pastora ko, grabe. Kaya nga sabi ko sa Panginoon kung ano yung na-receive ko, yun ang magre-reflect.
Bakit ako pray ng pray? Amen? Kasi pinagpe-pray ako. Bakit ako, sabi ko nga din sa isang kausap ko, bakit ako namimigay ng bigas? Kasi minsan na akong nabigyan ng bigas na may pansit, na may Lucky Me, na talagang nakatulong sa amin. Bakit ako tumutulong sa mga gamot? Kasi minsan na rin kaming tinulungan sa gamot ng tatay ko. Kung ano ang na-receive mo, yun din ang ibabalik mo. Ang bagay na hindi mo binalik, kapatid, eventually nagiging pride. Amen. Di ba nagkaroon na ng negosyo dyan sa comment section? Di, okay lang po, okay lang, niloloko ko lang kayo. Amen. Kung titignan mo, kapatid, kung ano ang kung ano ang na-receive mo, pagbili baboy, kung ano na-receive mo, eventually, yun yung bibigay mo. Pag hindi mo ibinalik, nagiging pride. Kaya meron ng tao, kapatid, na bakit ko tutulungan? Hindi naman niya ako tinulungan. Tama? Bakit ako magpapasalamat wala pa namang ginagawa? Tama? May ganung tao, di ba? Tsaka bakit ako magpapatawad? Hindi naman siya nagsusorry. So kung titingnan natin, kapatid, ang mga bagay na na-receive mo na hindi mo ibinalik ay ang mga bagay na nagiging pride. Amen? At ang pride, kapatid, ay eventually sisira sa pananampalataya. Amen? Kaya, kapatid, lagi tayo maging mapagpasalamat at mag-reflect ng mga bagay na na-receive natin. Amen? Kapatid, sobrang na-miss ko kayo hanggang 5 to 1 pa lang tayo. Kaya nyo pa? Number 2. God pours into you before He pours through you. Amen? God pours into you before He pours through you. Amen? So kung titingnan mo, kapatid, pag nakita nyo po yung mga sulat ni Paul, sabi niya doon, we have treasures in jars of clay. Amen? Mamaya, Ate Kimi, mamaya pag-usapan natin yan. Kasi nasa points ko yan. Before God can use a vessel to bless others, He first will fill you. Bago ka maging pagpapala sa iba, pagpapalain ka muna ng Diyos. Amen? Again, lagi ko itong sinasabi sa inyo, you cannot give what you don't have. Kaya ka nga napapagod eh. Kasi pilit mong binibigay yung wala ka. Tingnan mo, kapatid. Di ba meron kang tinulungan na isang tao na wala ka namang pangtulong, inutang mo ngayon, at ano nangyari? Ikaw na ang sinisingil, siya na ngayon ang tumakbo. Gets mo? Hindi mo pwedeng ibigay ang mga bagay na wala ka. Amen? Go within the resources that you have. Kaya, kapatid, yun din ang principle ng Diyos. You can give what God gave you. Amen? Kung sa ngayon hindi pa kaya, wag mo na. Amen? Hindi po kasamaan at hindi rin po kasalanan, kapatid, na kung hindi mo pa kayang tumulong, wag ka munang tumulong. Amen? Magiging burden yan sa'yo. May nakalagay ba sa Bible yun, kapatid, na sige, iutang mo siya. Okay, matanong ko po, pautangin mo siya. Pero ikaw, sabi ba ng Bible na sige, ikaw umutang ka muna sa iba at ipautang mo? Wala pong nakalagay na gano'n. Amen? You can help him or her in other ways. Amen? Ako, kapatid, ganito, pag wala akong pangtulong, anong gagawin ko? May pagkain kami dito, gusto mo ba? Kung anong meron. At huwag kang mapifeel bad, kapatid. Kasi si Lord ang mag-iingat dyan. Si Lord ang kikilos dyan. Amen? Ngayon, kung gini-guilt trip kayo, my goodness, huwag mo nang tulungan kung gigil tripin ka rin pala. Tapos sasabihin sa inyo, kapatid, yung mga naitulong sa'yo, naku, mas lalo na, no? Ako, kapatid, meron na pong umano sa akin ng ganyan. Di ba, tinulungan kita. Ito nga, naalala ko, pero few years ago to. Sabi niya, sabihin mo naman dyan kay Jerome, batiin na si ganyan kasi pinakain siya ng hotdog niyan. Sabi ko, grabe naman, pati pala yung hotdog na pinakain. Grabe naman pala kayo. Pati yung hotdog na pinakain, naalala pa? My goodness. Alam mo nang sabi ko, ate, sabi ko sa kanya, ako ate, okay ako. At the same time, hindi ko naman sinabi sa kanya na
Pakainin niya ako do'n. Pumunta ako do'n para mag-Bible study, ipag-pray siya. Siya yung nag-offer ng pagkain, tapos ididiliga pala yan. Ang hirap naman nun. Sabi ko talaga, ngayon nag-consult ako sa pastor ko kasi galit na galit ako few years ago. Medyo immature pa ako do'n. Few years ago. Sabi ko, Lord, bakit ganyan sila? Sabi ko magpapakain sila tapos ididigan nila. Sabi ko talaga ganun ako sa Panginoon, kapatid. Sobrang transparent ko. Alam mo na sabi ng pastor ko, Jerome, wag mo na lang pansinin. Hayaan mo muna. Kumalma ka. Sabi niya, valid yung emotions mo pero mas maigi na lang manahimik. Amen. Mga kapatid, di ba, kung ano na yung naitulong mo, dapat kalimutan mo na sabi nga ng Bible wag malaman ng kabilang kamay mo, ng kanang kamay mo ang ginagawa ng kaliwang kamay mo. Amen. Hindi yung binibilang mo pa, si Pipay, mga 5 grains na ng bigas ang nabigay ko dito eh. Di ba? Kapatid, ako nga nakakalimot na sa totoo lang. Malimutan man ng tao na ibalik sa iyo ang pabor, hindi kakalimutan ni Lord kasi hindi po liko ang Diyos para kalimutan ang mga pag-ibig na binigay mo para sa Kanya. Amen. Pero sa totoo lang, sabi ko nga, grabe nakita sa hotdog ang ugali. My goodness. Ano kasi, aljur? Amen? Kaya mo, kapatid, ngayon, we cannot please everybody. Amen? But we can bless everybody. Amen? You can be a blessing pa rin sa kanila by understanding them. Ako, kapatid, ganun talaga. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko maintindihan to. Maraming times, kapatid, galit na galit ako, yung gigigil talaga ako. Sabi ko, mga ganun talaga ako. Sabi ko, Lord, gusto ko lang sumagot. Para bang sa PBB, gusto kong magsalita ng mga masasamang words, Lord, pero tulungan mo ko. Kasi ayokong masira testimony ko, gusto kong ayusin mo puso ko. Alam mo, kapatid, eventually, habang nagpo-pour out ako sa Panginoon, nakakapagpatawad ako at the same time, nagiging casual na lang. Amen. Ngayon, kapatid, syempre churchmate yun eh. Di ba? Nakikita kami sa church. Hindi kami nagbabatian at sa mga ano. Pero sabi ko, okay ako. Amen. Ngayon, eventually, nag-fire back lahat. Bakit? Si Jerome na tahimik, amen, pinagtanggol ng Diyos. Nakita anong problema, na-expose ano yung mga pinagsasabi niya. At the same time, nagkamali siya ng pinagkwentuhan. Bakit? Yung pinagkwentuhan niya, best friend ko sa office namin sa church. Na-correct siya. Sinabi niya na, hoy, hindi mo alam yung mga pinagsasasabi mo. Hindi mo alam yung side ni Jerome. Hindi mo alam yung mga pinaggagawa mo. Sabi niya, yung mga pinagkakakalat mo, alam niya lahat, pero tahimik siya. Fire back. Hindi para gumanti, pero para maging maayos lahat. Hindi ko man kayang ipagtanggol yung sarili ko. Ang hirap ipagtanggol sarili sa chismis, no? Pero ipagtatanggol ako ng Diyos. Kaya nga dito sa online, di ba, meron nagsabi, peke testimony ni Jerome, di ba? Na-invite tayo sa isang live. Sabi niya, nandito pa pala si Jerome, si Jehovah Ministry. Peke naman yan. Yung mga mini-mute natin, doon lumalabas sa ibang mga live. Pero kapatid, hindi ako nakikipag-debate sa kanila. Yung fruit nila ang nakikita. Amen? So, kaya kapatid, tama naman yung sinabi ni Lord. The Lord will fight for you. You only need to be still. Amen? So, ibig sabihin, si Lord kapatid, sa totoo lang, pag kilala mo si Lord, pinakaayaw niya yung oppression. Kaya kung inaapi-api ka ngayon, ayaw ni Lord dyan. Pero one day, you will have your deliverance. Kapatid, tingnan mo, ang hirap ng dinanas ng Israelites, di ba? Sa kamay ng mga Ehipsyo. Tama? Sobra. Pero nagpakita ang Diyos ng Red Sea na kaya niyang hawiin. Kapatid, mahirap ang pinagdadaanan. Amen? Pero mas matindi ang pagpapala ng Diyos. Kapatid, kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo yun, ang mas tignan mo yung kayang gawin sa'yo ng Panginoon. Amen?
Kaya kapatid, yan. Sa totoo lang nga, lagi kong sinasabi sa inyo eh, mahirap maging lingkod ng Diyos sa paningin ng iba. At kung pilit mong intindihin, mahirap talaga. Imagine mo ikaw na sinaktan, magpatawad ka pa. Amen. 'Di ba? Ano pa sabi ng Bible? Sampalin ka sa kabila, balik mo, i-offer mo pa yung kabila. Ibig sabihin, para bang tiisin mo, hirap. Pero pag tinignan mo, biyaya ng Diyos. Si Lord nga, tupang walang imik. Bakit? Tiniis niya lahat para iligtas ka. Amen? Ngayon kapatid, ang lahat ng mga tagtitiis, mas pinagpapala. Amen? Kaya nga anong sabi ni Lord? Come to me first. Ano pa sabi ng Bible? Lahat kayong napapagod, nahihirapan at nabibigatan, lumapit kayo sa akin at bibigyan kayo ng kapahingahan. Huwag sa tao. Saan? Sa Diyos. Kanino? Kay Jesus mismo. Amen? Eh minsan, sinasabi mo, ikaw ang pahinga ko. Yan, inutusan ka tuloy ng itutusan. Pagod yan. Amen? Huwag mo sa tao hanapin ang kapahingahan. Nakakapagod yun. Habol ka ng habol ng tao, habol ng habol ka ng mga achievements, habol ka ng habol ng kung ano-ano. Kapatid, sa Diyos ka muna lumapit. Kasi pag nasa Panginoon ka, nasa iyo na ang lahat-lahat. Nasa iyo na ang lahat. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko, maintindihan mo, sa iyo muna ibubuhos ng Diyos bago ibubuhos sa iba. Amen? Kaya nga kapatid, wala pong pressure sa paglilingkod. Amen? Kasi, aayusin ka muna ng Diyos bago ka maging pagpapala sa iba. Amen? Tingnan niyo kapatid, salamat po sa mga nagbibigay ng ukay-ukay dito sa amin. Alam mo kapatid, naging pagpapala po kayo dun sa mga tao. Kasi kami dito, kami lang nag-iipon ng ukay. Kung titignan niyo kapatid, pakita ko lang. Medyo makalat kasi kumuha ko ng damit. Pero maintindihan niyo kasi lalaki naman ako eh. Yan pong kulay brown. Yan lang po yung damitan ko. Ito po kasi, ano na to eh. Yung mga, ano na yung mga kumot-kumot yan ng mga pamangkin ko yan. Pero yan lang damit ko, kahon. Kumuha kasi ako, nalimutan ko isa na eh. Pero wala lang, nagpapakatotoo lang ako. Pero yun lang damitan ko kapatid. Ano ibig ko sabihin? Hindi kasi ako nag stay ng damit. Kasi binibigay ko na rin. Ngayon, ito mo, kakaipon namin ng ukay. Ang daming dumating na ukay. At ang daming naming ipapamigay. Kingdom economy. Anong ibig sabihin ng kingdom economy? What you give is what you eventually receive. Baka kaya wala kang bago kasi hindi ka nagbibigay. Amen? Again, hindi lang dito pagdating sa pera, hindi lang dito pagdating sa materialistic. Magbigay ka ng panalangin, magbigay ka ng mga encouragement. Kasi nakaka-receive ka ng encouragement sa Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, the secret ng fruitful ministry, it's not simply how you give, but how you will continually receive from God. Amen? Kaya nga kapatid, ako prinsipyo ko, marami kasi kapatid na, syempre, sa biyaya ng Panginoon, nakaka-help na rin tayo kahit papano, tama? Marami pong tumatanggi sa tulong kasi nahihiya na. Sabi ko, paano ko pagpapalain kung hindi mo to tatanggapin? 'Di ba? Sabi ko sa kanila, seryoso ako kapatid, ganito talaga sinasabi ko. Pag ako hindi binless, ikaw may kasalanan. Amen. Ako kasi kapatid, dumating na po ako sa point na hindi na po nagmamatter kung anong binigay ko. Ang nagmamatter, ano-ano pa ang marireceive ko para sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, pag gusto mo, kaya nga gustong maintindihan ng Panginoon na buksan mo yung buhay mo at tanggapin mo yung pagpapala ng Diyos. Amen. At ang pagpapala ng Diyos comes with a correction. Kasi dapat maging good steward ka rin. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, lahat-lahat para sa Panginoon, hindi namimili ka lang.
Imagine mo kapatid, ayan si Ate Ann, ang life verse mo Ate Ann, di ba? Jeremiah 29:11. Naniwala ko si Ate Ann, matured na in faith, na tanggap niya na yung Jeremiah 29:11 comes with a correction. Tama? Tanggap na ni Ate Ann na kailangan niya pa rin manalangin para matupad ang plano ng Panginoon. Sa iba, nandun lang sa part na my plans to is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. Hanggang dun lang, ay, mabuti pa rin naman plano ni Lord sa akin kahit hindi ako magsimba. Aray mo! Hindi ganon. You must continually receive. Sabi mo nga dyan, continually receive. Amen? So, ibig sabihin kapatid, lagi mong i-fill yung flask mo mula sa Panginoon. Sabi ni Samuel kapatid, sabi ni Lord kay Samuel, fill your flask once again and we will anoint a new king. Punuin muna ng Diyos ang iyong lalagyan bago ka makapag-anoint ng iba. Amen? Kaya kapatid, ikaw muna ang pagpalain bago mo pagpalain ng iba. Ngayon, paano yung kuya, hanggat hindi pala ako binibless, hindi pala ako tutulong, hindi naman ganun hindi naman literal kapatid. Ang ibig ko lang sabihin is that, makita mo, ma-appreciate mo pag-ibig ng Diyos. Kaya magkaroon ka ng puso para sa iba. Amen? Mabuti si Lord sa iyo mabuti si Lord sa akin. Kaya kapatid, hindi tayo magiging ikapupundi ng iba, kundi tayo ang ikaiilaw ng iba. Amen? At the same time, ikaw ang Diyos. Si Lord mismo ang Diyos ang siyang magpapala sa iyo. Kaya ikaw mismo ang magre-reflect sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko, lagi mong makita pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen? Nakikita mo na ba? Sige po, sagot. Amen? Kaya ngayon, naintindihan mo na, no? Na kung anong nare-receive mo, ang siyang maibibigay mo, ikaw muna ang pupunuin. Amen? Ngayon, ano naman ang ifo-flow out sa iyo ng Panginoon? God pours in, will eventually pour out. Point number 3. What God pours in, will eventually pour out. Ano po ang ano naman ang ifo-flow out sa iyo? Kapatid, pag nagbigay ang Diyos sa iyo ng grace, magbibigay ka ng grace sa iba. Amen? Pag nagbigay ang Diyos sa iyo ng pag-ibig, magbibigay ka ng pag-ibig sa iba. Pag nagbigay sa iyo ng mercy ang Panginoon, magkakaroon ka rin ng mercy sa iba. Pag nagbigay ang Lord ng word sa iyo, word of God mismo ang mag-eventually mag-out sa iyo. And if God gives you presence, you will eventually have presence. Amen? Kapatid, kaya nga ano po yung advocacy ko sa inyo? Mag-post ka ng 1 verse a day without any explanation. Si Lord nakikilos yan. Kahit ba sabi mo walang nag-like, walang nag-share, maalaga nandun yan. Kaysa naman sa i-post mo, Aldab, naghiwalay na. Sobrang bago naman ng balitang yan. Amen? Diba? So, ibig sabihin kapatid, makita mo, i-reflect mo pag-ibig ni Lord. Kaya kapatid, diba? Pwede nyo bang buklatin? John 7:38. Sige po, please lang, pakitype po. John 7:38. John 7:38. Sige kapatid. John 7:38 means, ang nakalagay po, whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. Kapatid, at Tagalogin natin para mas maintindihan natin, no? Sabi sa Tagalog, ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso, dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. Amen? Dadaloy ang pag-ibig na nagbibigay ng buhay. Amen? Dadaloy ang pag-ibig na nagbibigay ng buhay. Yung Maynilad sabi, dadaloy ang ginhawa ba gano'n? Kapatid, si Lord mismo, rivers of living water. Kapatid, rumaragasa.
So, ibig sabihin kapatid, pag nagpala ang Diyos sa'yo, sobra-sobra, ikaw lang ang nakukulangan. Amen. Kaya ka rin naman kasi nakukulangan. Kasi nga, hindi naging sapat sa'yo si Lord. Amen. Nagigets niyo ako? Hindi kasi nagiging sapat sa'yo si Lord. Kaya, kulang na kulang. Kaya ako kapatid, simple lang naman mabuhay. May makain ka, praise God na dapat eh. Amen. Wala eh. Naghanap ka pa ng steak. Gusto ko Jollibee. Hindi nga Jollibee binigay. Ang binigay nga, Century Tuna, baka naman. Di ba? Century Tuna binigay. Mag-thank you Century Tuna ka. Amen. Sobra-sobra. Alam mo kapatid, anong na-realize ko? Kasi may mga nanlilibre sa amin eh. Katulad yan, kahapon may birthday yan. Nilibre kami sa restaurant. Ano man ang nakain mo? Tama, kumain ka sa restaurant, kumain ka ng sardinas. Ang end game nun, mabusog ka. Tama? So, na-realize ko, pwede kang mabusog kahit sa murang pagkain, mabubusog ka rin kahit sa mahal na pagkain. Ang goal nun, mabusog ka. Gets? So, ibig sabihin kapatid, ang pinaka-goal dapat, kung ano yung end result. It is not about kung ano-ano. Halimbawa, may cellphone ka. Ano ba ang goal dyan? Hindi man maganda, pero ang goal, may makakausap ka o kaya may pang-contact ka. Amen? So kung nakatingin ka kasi, saan? Kung nakatingin ka kapatid, sa kung ano ang worth, rather than sa luho, kapatid, magiging sobra-sobra sa'yo ang Panginoon. Amen? It's about perspective. Kaya nga kapatid, tingnan mo. Ano pong lagi kong tinuturuan sa inyo? Ano tinuturo sa inyo? Kung di mo kayang maghanda, huwag kang maghanda. Hindi ipapautang mo pa. Amen? Nakapaghanda ka nga, nakapagpakain ka nga sa iba, pagtapos naman ng handaan, wala ka ng pera. Ay nako. Di ba? Yung mga pinakain mo ba, papakainin ka rin ba nila pag birthday nila? Hindi naman. Amen? Ngayon ako kapatid, nag-birthday ako last time, di ba? Anong ginawa ko? Nagpakain po ako sa mahirap. Kasi yung mga kaibigan, mayaman na yun, kumain sila ng spaghetti kung gusto nilang kumain. Yung mahirap, hindi yun nakakain ng spaghetti. Mahirap yun eh. Amen? Kaya ang ginawa ko, pakainin ko yung mga bata. Ngayon, may mga times, hindi ko sinasabi na huwag ka maghanda. Meron din namang mga times kapatid na katulad niyan, yung handaan intimate para magkaroon ng fellowship. Walang problema. Pero yung, hala, sige ka, bongga ka, day. Para lang sabihin mo na, ang ganda ng birthday ko, para lang maipagyabang mo sa iba, ay, mali na yan. Amen. Dapat, it will always for the glory of God. Amen. Kaya kapatid, kung ano yung nare-receive mo sa Panginoon, will eventually, at sobra-sobra yan. Sabi dyan, no, rumaragasa. Meron bang rumaragasa na gapatak? Hindi, no. At sobra-sobra to. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko, you will reflect kung ano yung sobra-sobra na binigay sa'yo ng Panginoon. Amen. Bibigyan ko kayo ng dalawang example, kapatid. Amen. Andy, huwag ka dito. Si Jesus po ay Diyos, kapatid. Amen. Lumalabas yung malupiton kong mukha sa inyo. Pag nagko-comment kayo, ngayon, bibigyan ko kayo ng dalawang example, no, kapatid.
ang ano kasi, ang parable of the prodigal son is a parable na nagre-reflect, kapatid, sa buhay ng umalis sa Diyos at nanatili sa Diyos. Amen? Yun kasi yung parable na yun eh. Minsan, nakatuon lang tayo dun sa prodigal son na bumalik, di ba? Pero merong panganay na nanatili. Tingnan mo ano nangyari dun sa panganay na nanatili. Naniniwala ako, may hinihingi siya dun sa tatay niya, pero hindi naibigay. Tama? Bakit hindi naibigay? Kasi naghihintay yung tatay sa pagbabalik ng nawalang anak. Tama, mali? Sige po, mag-comment po kayo dyan kung para makasunod kayo. So, di ba, ang trabaho ng tatay, anong pong sabi ng scripture? Araw-araw siyang nakaabang sa gate sa pagbabalik ng anak niya. Amen? Ngayon, naniniwala po ako na yung tatay, ay yung panganay, may hiningi siya sa tatay niya pero hindi ibinigay kasi nga, naghihintay pa. Amen? Ngayon, nung dumating ang prodigal son, ano nangyari? Dinamitan, pinaghandaan. Sa perspective nung panganay, mas mahal ng tatay ko yung nawala yung bunso kahit ganun yung ginawa niya. Sabihin ko na yung term, unfair. Amen? Last time, meron nagsabi niyan, ang unfair naman nun, di ba? Pero kapatid, nabuhayan ako dun sa sinabi ng tatay. Palagi naman kitang kasama. Yung kapatid mo, matagal na nawala at siya ay bumalik. Kapatid, pantay ang pag-ibig. Amen? It so happened na mas kailangan ng tulong ng prodigal son rather than dito sa kasama. Kasi kasama na. Anong kinakain ng tatay? Kinakain ng anak. Ano ang nararanasan ng tatay ng anak ng shelter? Ay ng tatay na shelter? Nararanasan ng anak. Itong prodigal son, ano ba nangyari? Nagluho, oo, nagkaroon ng kung ano-anong mga bagay. Pero natuto siya in a hard way. Kumain siya ng kaning baboy. Anong ibig sabihin? Yung panganay, hindi man siya pinaghandaan, pero nakakakain siya ng maayos. Nagets mo? At ganun din yung nangyayari sa Kristiyano ngayon. Gusto nila ng pagpapala na as if ba nawala sila sa presensya ng Panginoon. Amen. Meron talagang mga tao, kapatid, na matindi ang breakthrough, pero hindi mo kailangan kainggitan. Bakit? Kasi nawidin ka naman sa kawan ng Diyos eh. Pinagpapala ka naman ng Diyos. At kung titignan mo yung araw-araw na nare-receive mong pagpapala, mas madami pa yon sa breakthrough nila. Gets mo? It's a matter na kung ano ang titignan mo. Ang problema, tinitignan mo yung buhay ng iba. Amen? At kung tingin ka ng tingin sa buhay ng iba, hindi mo talaga ma-appreciate yung breakthrough. May breakthrough pala akong t-shirt. Yung breakthrough na meron ka. Amen? Kaya ako, kapatid, I see to it na ako may frustration ako kasi hindi pa po natin talaga ma-upgrade itong live natin compare po sa iba na meron ng mga sure na mic, yun kasi yun eh. Tapos may mga camera na naka-autofocus, di ba? Yung mga ganda yung live nila. May mga umaabot ako sa frustration na ganun. Pero salamat nga sa Panginoon kasi ini-encourage niya naman ako. Amen? So kaya ang natutunan ko sa buhay, mas tignan ko yung binibigay ng Diyos sa akin kaysa dun sa mga wala pa at hinihingi ko pa lang. Amen? Hindi po to pen shop to eh. Pen shop po to, wala na ata to dun sa kanila. Amen? So ibig sabihin, kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo, mas tignan mo kung anong meron ka at maging within ka lang doon sa meron ka. Amen? Amen po ba? So anong ibig ko sabihin, kapatid? Ire-reflect mo yung pag-ibig ng Diyos because God has been so good to you. Mabuti si Lord.
At alam mo kapatid, nakita ko yung iba't ibang ako dati kapatid, ano ko eh, para bang ang perspective ko sa buhay, 'pag hindi kita nakikita sa church, tingin ko hindi ka naglilingkod, parang gano'n. Binago lang din ako ni Lord. Alam mo bakit? Yung kapatid ko po, ano 'to, eh, hindi naman siya katulad ko na outgoing. Hindi siya katulad ko na ano. Ngayon na pinagmamasdan ko lang siya 'no. Ta's nagulat ako, sabi niya, "Alam mo ba kuya," ay hindi, nagkuwento pala ako, sabi ko, "Napadaan ako do'n kay tatay." Sabi ko, "Kinuha niya yung ensaymada ko." Kasi meron po dito, para lang ma-picture out niyo 'no, para lang ma-picture, ito pala yung silbi ng mapa ko. Ito yung tindahan, ito yung bahay namin. Kunyari so ito yung tindahan, ito yung bahay namin. Si tatay na nagkaroon ng heart attack, nandito. So, nakain ako ng ensaymada na binili ko, tatlong piraso. Nakain ko ng isa, syempre. Naglalakad ako. Sabi ni tatay, "Psst." Syempre, na-stroke eh. "Psst, akin na lang yan. Akin na lang yan." Ganun siya. Syempre, ibibigay ko kasi si Lord naman ang nagbigay sa akin nun eh. Ngayon, sabi ko dun sa kapatid ko, si tatay kinuha niya yung ensaymada ko. Sabi ko talaga. Yung kinuha niya yung ensaymada ko. Siyempre, binigay mo. Oo naman, sabi ko, binigay ko. Tapos, sabi niya, nakwento niya sa akin, sabi niya, "Alam mo kuya, lagi ko ngayon binibigyan eh. Kaya pag dadaan ako, susobrahan ko na para meron ako mabigay sa kanya." Alam mo, na-realize ko, ang paglilingkod kapatid, it is more than church. Amen. It will extend up until your daily life. Sabi niya, sa gulat ako, sabi niya, pinapakain ko din yung mga bata. Binibigyan ko si nanay ng merienda pag may merienda ako. Sabi ko, hindi man to pala church, pero nagre-reflect ng pag-ibig ng Lord. Pero hindi ko sinasabi kapatid wag magsimba. Magsimba pa rin. Pero ibig ko sabihin, hindi ka man kabilang sa church, o kaya naman wala ka sa leadership, pero you can reflect the love of God by doing something for them. Para sa iba. Kaya nga kapatid, itong day 1 to day 7 natin, naniniwala ako tutulungan ka ng Panginoon how you will reflect yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen. Kaya ako natuto na lang din kasi nga tinutulungan ako kaya tumutulong po ako. Sabihin man ng iba, OA ka na ata, okay lang. Amen. Hindi ako babaguhin ng tao, kundi lagi akong i-improve ng Diyos. Amen. Kaya sana, itong live natin kapatid, hindi, ulitin ko, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen. Ngayon, kung wala kayong, ako po, ito po in-offer namin, punta kayo dito sa church. Sama kayo kung gusto nyo, sumama pag nag-jail ministry kami. Sama kayo kapatid, pag nagpakain kami ng mahirap. Sama kayo sa feeding program namin. Sama kayo sa lahat ng mga dinadalaw naming mga tao. Kung gusto nyo lang, no? Pero kung ayaw nyo, di dyan sa inyo, dami-dami nyong pwedeng tulungan eh. Amen. Kapatid, tumulong ka para sa Panginoon, hindi para sa kung anong pwedeng itulong sa iyo ng iba. Amen. Kaya nga kapatid, the more you spend your time with God, the more you will reflect Him. Amen. Kaya dapat kay Lord ka nag-i-spend ng oras. And eventually, you will reflect the love of Christ. Ngayon, tignan niyo po yung pattern. Pwede bang i-pattern natin to? Ganito po yung cycle. Paki-type, no? Isa-send ko po sa group chat. Sa messenger po. Subukan ko. Kung kaya i-paste dito, paki-paste na lang Yan, paki-paste nga po, Ate Ann, or kung sino man ang nasa group chat. Yan. Ito ba, ano pong nakalagay? Ay, sige, hintayin ko muna na sina ni Ate Ann. Ate Ann, baka pwedeng i-paste, baka kasya. Kaya pa-pray natin kapatid na magkaroon tayo ng PowerPoint dito. Yan, thank you. Yan, ipipin ko.
Yun, salamat. Salamat po Ate Ann, salamat Ate Lian. Ay, hindi mapin? Ay, ayaw mapin, hayaan mo na, wag mapipin. So, hawakan nyo na lang yung comment. Wag mo na kayo mag-comment, wala mo na magko-comment. Para nandyan lang yan. So, kung titingnan natin kapatid, God pours out, we receive, we are transformed, we reflect, others receive. Amen. God pours out, binuhos ng Diyos, natanggap mo, babaguhin ka ng binuhos ng Panginoon, magre-reflect ka, iba ang others will receive. Ngayon, tingnan mo kapatid if you reflect, mag-uumpisa yung cycle sa kanila ng God pours out. Hindi ikaw ang nag-pour out, kundi ang Diyos. Ginamit ka ng Diyos. Amen? So this cycle will continue and eventually, it will be multiplied. Kapatid, yan po ang nangyari in the book of Acts. Binuhos ng Diyos sa disciples, tinanggap, binago, nireflect, nag-preach, 3,000 ang tumanggap. Imagine mo na lang kapatid, sabihin sa'yo ng iba, salamat sa'yo dahil naranasan ko pag-ibig ng Diyos. Salamat sa'yo, answered prayer kita. Amen! At kapatid, yun yung everlasting reward. Kaya nga kapatid, sa kwarto ko sa langit, mayroong picture nyo. Bakit? Kasi nakapag-minister po ako sa inyo. Amen. Kati yung mga silent listener dyan, di man kita makilala, pero pagdating ko sa langit, uy, silent listener siguro to. Uy, sino to? Uy, silent listener siguro to. Amen? Hallelujah. Kapatid, and the reward is so great. At ang Diyos kapatid, hindi siya putyo-putyo mag-reward. Buhos. Sabi mo nga, buhos. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, pag ang Diyos ay nagbuhos sa'yo, tandaan mo, daluyan ka. Amen? Hindi, pag ang isang tao, pag ang isang tubig ay naging stagnant, nagkakalamok, nagiging mabaho. Stagnant nagiging pangit. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, huwag kang humanap ng pangit. Hanapin mo si Lord at ibigin mong tunay. Amen? Amen? Kahit humanap ka ng pangit at maganda, parehas lang yun. Huwag mo nang subukan, masisira buhay mo. Hanapin mo muna si Lord. Amen? Hallelujah. And God will definitely will bless you because He will pour out so much to you na hindi na kaya ng lalagyan mo siksik, liglig at umaapaw. Amen? Ano bang sabi? Ang kailangan lang obedience kapatid Tingnan mo si Pedro, di ba? Ano sabi? Sige, ibagsak mo yung net mo. Sabi niya, Guro, ang tagal na namin na nangingis na, wala kayong mahuli. Ano sabi ni Lord? Basta ibagsak mo. Anong sabi? Halos mapunit na ang kanilang lambat sa sobrang dami. Kapatid, ang buhay mo ay naniniwala po ako will become a blessing that God will pour out so much so that you can bless others. Amen? Reflecting means receiving. Amen? Doon ko po i-end sa cycle na yan. Amen? Kung kaya mong isulat kapatid, ipaskill mo sa pader. Sige Ate Lian, paki-paste nga ulit kapatid. Screenshot nyo na, gayahin nyo lagyan nyo na ng art and everything kapatid. Ang mahalaga, magamit ka ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, magkaroon ka ng biyaya. Makita mo biyaya ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, pwede mo bang itaas yung kamay mo sa kapatid na nais na maging pagpapala siya? Kapatid, I will bless you right now. Kapatid, alam niyo po yung yung blessing ng prayer. Grabe, sobrang mahalaga yan, no? And if someone bless you or someone says you, God bless you, receive lang ng receive. Bakit? Kapatid, in the Old Testament time, naghahati-hati pa sa blessing.
I bless this, I bless this, I bless this. Si Isaac, nahati pa yung blessing kay Esau at kay Jacob, di ba? Pero kapatid, in our time, grace has been poured out so much that you all need to do is to receive it, kapatid. Amen. Kaya taas mo po yung kamay nyo, literal na itaas mo, kapatid. And I will bless you. O aking Diyos na dakila at banal. Sa lahat po ng narito ngayon na naintindihan na ang biyaya mo ang kailangan namin, na naintindihan, Panginoon, na kami po ay dapat maging ilaw at maging pagpapala sa iba. Lord, I pray na ang kanilang mga kamay ngayong na nakataas sa'yo, you will bless them. Hallelujah! Sa lahat ng parte ng buhay nila, sa lahat ng kanilang mga ginagawa, kung may mga negosyo, you will bless. Kung may mga trabaho, you will bless. Yung walang trabaho, you will bless, Lord God. Bibigyan mo ng trabaho at the same time. You will bless them with a good provision and good health, Lord God. Ano man ang mga nagpapahirap ng buhay namin, utang, sakit, relasyon sa iba, we rebuke it in Jesus' name. And we declare restoration. I declare, Lord God, in the book of Joel, you will bring back what is lost and you will pour out your spirit upon all flesh. Lord, I declare, you will pour it out in Jesus' name. And I declare, siksik, liglig, at umaapaw. And I pray, Lord God, na pag pinaapaw mo na kami, pag pinagpala mo na kami, gagamitin mo kami, Panginoon. Use us to become your vessels of salvation, vessels of blessing and glory, Lord God. And I pray, tulungan mo kaming magawa ito. Lord, samahan mo kami. At kung ito man ay nagawa na namin, nagpapasalamat rin kami in advance. Dahil lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang. Kaya Lord, I declare na ikaw po, O Diyos, ang kumilos. Ganun din sa mga kapatid ko na tumulong pero hindi po naibalik ang tulong sa kanila. Lord, ikaw ang magbalik. Kung ang tao ay naging unfair sa kanila, Lord, ikaw ang maging Diyos na magbalik ng lahat ng nawan. Kaya Lord, let your favor be upon with us. Keep us, Lord God, and let your face shine upon us. And you may be gracious to us, Lord God. And we bless your name, Lord God, because you are the God who will pour out all the blessings in under heaven, Lord God. Kaya Lord, salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Yan. Pwede mo bang i-flag dyan? Thank you, Jesus. Hallelujah. Sige po. Pour it out to God. Thank you, Jesus. At ang taong nagpapasalamat, kapatid, ay ang taong laging pinagpapala ng Diyos. Amen. Sige, kapatid, sabi mo dyan, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Kaya yun, kapatid, salamat po, no? At naniniwala po ako na hindi po madali na gantong oras tayo nagde-devotion. Pero salamat rin po sa mga nagstay, no? Mamayang gabi, kapatid, hindi ko pa po alam kung makakapag-live. Pero antabay lang kayo, no? Kasi, anong tawag dito? Nag-ano po tayo? Inaayos ko po yung schedule ko. Pero, again, dalangin ko po bigyan nyo po ng panahon na i-appreciate yung biyaya ng Diyos. At the same time, i-reflect. Amen. Kaya may assignment po ko Kapatid, hindi ko alam kung paano mo gagawin, pero gumawa ka ng isang bagay or pasimple natin, isulat mo na lang na pagpapasalamat sa Panginoon o offering mo sa Diyos. Amen. Again, ikaw, yung gagawin mo ngayon, yung gagawin mo to, i-offer mo sa Lord. Gumawa ka ng isang bagay na ganun. Bilang ganti sa kabutihan ng Diyos. So, ngayon, kung gusto mo sa writing, magpasalamat ka sa Lord in writing, o kaya naman, kung gusto mo may tulungan ka kahit 1 kilong bigas, gawin mo yan, kapatid, no? Or may tulungan ka, kapatid, na isang mahirap, na bigyan mo ng pagkain, gawin mo, kapatid, para ma-reflect mo. Kahit isa lang. Amen? O kaya kung hindi kayang ganun, humingi ka ng prayer request para sa iba, kapatid. Sabihin mo, Lord, ginagawa ko to para sa iyo. Amen? At the same time, i-share nyo po yung experience mo. Amen? So again, gumawa ka para sa Panginoon. Ngayon, kung ang pagpapasalamat mo through worship, go. Amen? Kung ang pagpapasalamat mo through prayer, go. Ang mahalaga, may ginawa ka para sa Panginoon after this life. Amen? So ngayon, walang pressure, kapatid, pero kung gagawin mo, naniniwala ako pagpapalain ka ng Diyos. Amen?
So yun po, thank you po sa lahat ng nakinig. No? And I know God will always be good upon, with us, Lord God. Ang Panginoon ay maging mabuti sa atin. So pasensya niya, medyo nag-i-stutter ako kasi pag pause ako, medyo stuttering talaga kasi minamind ko lahat. Ang dami ko minamind. So, pero again, pasama po sa prayer na sana bumalik yung boses ko. At the same time, kapatid, yung mga lag natin kasi medyo nakikita ko naglalaglag pa rin, no? So, i-pray natin to. At salamat din sa Panginoon kasi ayun pala, transparency din. Ang dami na pong talaga nating naabot. Ay, actually, isa-send ko na lang pala yung transparency. Pero again, salamat po, no? Salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magkita-kita po tayo mamaya. Kulobin po ng Diyos. Pero habang wala pa, please, paki-devotion po yung ating daily devotion. Amen. Meron na po tayong day 1 to day 7. Amen. So, ayan. Kaya yun, thank you po. Salamat din po. Kay Lord po lahat yan. Ngayon, yung natutunan mo dito, you can share it, kapatid. Lahat po ng materials na meron kami, pwede po yan. Amen. Opo, nasa group chat po. I-resend ko na lang din. Ayun, thank you po. God bless po at pagpalain kayo. Sa lahat ng gustong sumali ng group chat, you can message me, kapatid. At the same time, yun din, salamat din po pala sa mga kapatid na talagang patuloy po na nagsusupport in our ministry. Sobrang dami pong natulungan. Kaya, salamat po. God bless po.